Nararanasan niyo rin ba ang isang bagay na napakahirap bigkasin o ilabas sa bibig, ngunit araw-araw na napapabigat sa inyong kalooban? Iyong pakiramdam na nariyan pa rin ang pagnanasa, nariyan pa ang pagmamahal at ang kagustuhang mapalapit sa iyong katuwang sa buhay. Ngunit tila hindi na nakikipagtulungan ang iyong katawan gaya ng dati. Minsan, ang ating pagkalalaki ay hindi na tumitigas ng maayos. Minsan naman, kahit tumigas ito, hindi sapat ang tatag para magpatuloy. At may mga pagkakataon na sa simula ay maayos, ngunit biglang nawawalan ng lakas sa kalagitnaan. Para sa maraming kalalakihan na lampas 50 taong gulang, ang pinakamasakit na bahagi ay hindi lamang ang pisikal na aspeto, kundi ang unti-unting pagkawala ng kumpiyansa sa sarili. Iyong pakiramdam na tila napag-iiwanan na tayo ng panahon. Marami sa inyo ang sumusubok sa lahat ng paraan. May mga gumagamit ng gamot, may mga sumusubok ng iba't ibang supplements, at ang iba naman ay tahimik na naghahanap ng solusyon sa internet nang hindi sinasabi sa kahit kanino. Ngunit kapag ang kabiguan ay nasusundan ng isa pang kabiguan, lalong tumitindi ang kaba. At habang mas kinakabahan tayo, lalong nagiging mahirap para sa ating katawan na tumugon. Nagiging isang mabigat na siklo ito. Naiintindihan ko po ang inyong pinagdaraanan. Sa aking klinika, marami akong nakakausap na ganyan din ang simula ng kwento. Siguro dahil lang ito sa edad, kailangan ko na lang tanggapin. Ngunit nais ko pong linawin ito sa inyo ngayon pa lang. Ang paghina ng tugon ng inyong katawan ay hindi nangangahulugang tapos na ang lahat. Isa lamang itong senyales. Tulad ito ng hingal na nararamdaman natin kapag umaakyat ng hagdan o ang hindi na gaanong mahimbing na pagtulog. Hindi ibig sabihin na sira na ang inyong katawan. Sinasabi lang nito na may ilang sistema sa loob na unti-unting nanghihina sa paglipas ng panahon. At kung maiintindihan natin ang tamang prinsipyo at bibigyan ang katawan ng tamang suporta, malaki ang pagkakataon na bumalik ang sigla nito. Isipin niyo po ang inyong katawan bilang isang bahay. Ang kakayahang tumigas ay parang sistema ng kuryente at tubig sa loob nito. Hindi lamang ito nakadepende sa isang switch. Maraming bahagi ang kailangang gumana ng sabay-sabay. Kapag may kable na humina o may tubong na barahan, humihina ang ilaw at hindi na malakas ang daloy ng tubig. Ang magandang balita? Ang mga sistemang ito ay maaari ayusin sa pamamagitan ng simple, ngunit epektibong pamamaraan. May mga gawin na nangangailangan lamang ng ilang segundo at maaari ninyong gawin habang nagpapahinga, nanonood ng TV o kahit nakahiga lang. Hindi kailangan ng komplikadong kagamitan o sobrang pagod. Ang mahalaga ay ang tamang paraan at ang pagiging tapat sa paggawa nito araw-araw. Marami ang nagtatanong sa akin, umiinom na ako ng gamot pero wala pa ring talab. Paano makakatulong ang mga simpleng ehersisyo? Napakagandang tanong po niyan. Nais kong mas maunawaan ninyo kung paano ba talaga gumagana ang ating katawan. Marami ang nag-aakala na ang pagtigas ay parang switch ng ilaw, isang pindot lang, andyan na agad. Ngunit sa katotohanan, ito ay resulta ng pagtutulungan ng 4 na mahahalagang sistema. Ang mga ugat, blood vessels, ang mga nerves, ang mga kalamnan, muscles, at ang ating hormones. Kapag ang isa rito ay humina, bumabagal ang reaksyon ng katawan. Sa 4 na ito, ang daloy ng dugo ang pinakasentro. Upang maging masigla ang ating ari, kailangan ng mabilis at sapat na daloy ng dugo na dapat manatili sa loob ng matagal. Sa loob ng ating ari ay may tinatawag na cavernous tissue, parang isang imbakan na lumalaki kapag napupuno ng dugo. Kapag may signal na ng pagpukaw, bumubuka ang mga ugat at dumadaloy ang dugo papasok. Ngunit hindi sapat na pumasok lang ang dugo. Kailangan itong mapanatili sa loob. Dito pumapasok ang papel ng ating pelvic floor muscles at ang sistema ng mga ugat, valves, na nagsisilbing pinto para hindi agad lumabas ang dugo. Karaniwan itong problema sa mga kalalakihang edad 50 hanggang 60 pataas. Dito na nagsisimulang magbago ang ating katawan. Ang high blood, diabetes at mataas na kolesterol ay unti-unting sumisira sa loob ng ating mga ugat nang hindi natin namamalayan.
Kapag nangyari ito, nawawala ang pagiging flexible ng mga ugat at nahihirap ang dumaloy ang dugo patungo sa bandang ibaba ng ating katawan. Kung narinig nyo na ang salitang atherosclerosis o pagtigas ng mga ugat, hindi lang ito sa puso o utak nangyayari. Direktang apektado rin ito ang inyong kakayahang makipag-ugnayan ng malapit sa inyong asawa. Dagdag pa rito ang ating mga nakasanayan sa buhay. Marami sa atin ang laging nakaupo, kulang sa galaw, naninigarilyo, o madalas uminom ng alak. Ang mga ito ang nagpapakipot sa daanan ng dugo patungo sa ating pelvic area. Kapag walang sapat na dugo, hindi makakaasa sa maayos na tugon ang katawan kahit gaano pa natin kagustong mapalapit sa ating mahal sa buhay. Hindi lang dugo ang bumababa, maging ang testosterone, male hormone, ay nababawasan sa paglipas ng mga taon. Ang testosterone ay hindi lang para sa pagnanasa. Ito rin ang nagpapatakbo sa bilis ng ating nerves at lakas ng ating pelvic muscles. Kapag mababa ito, parang nagiging manhid ang ating pakiramdam at mabilis manghina ang ating katawan. At kapag nangyari ito ng ilang beses, papasok na ang takot at kaba. Ang takot na ito ang nagpapasikip sa ating mga ugat, lalong nagpapahirap sa katawan na tumugon. Ito ang vicious cycle o maling ikot na kinapapalooban ng marami. Hayaan niyo pong magtanong ako ng tapat. Nakakaranas ba kayo na habang tumatagal, tila nawawala na ng bisa ang mga gamot o supplements? Kailangan bang dagdagan ng dosis o nakakaranas kayo ng sakit ng ulo, pamumula ng mukha, o mabilis na tibok ng puso? Kung oo, hindi po kayo nag-iisa. Kaya naman ngayon, nais kong ibahagi ang mga paraan na mas nakakapagpalusog sa inyong katawan sa halip na umasa lamang sa panlabas na solusyon. Ang unang hakbang na iminumungkahi ko ay ang Kegel exercises. Ngunit linawin natin, hindi ito laro lang. Ito ay isa sa pinakamahalagang gawi para gisingin ang iyong pelvic floor muscles. Ang mga kalamnan nga ito ay parang sinturon na humahawak sa presyon ng dugo sa loob ng iyong ari para hindi ito agad lumabas. Marami ang nag-aakala na para lang ito sa mga babaeng kapapanganak pa lang. Ngunit para sa mga lalaki, ito ay susi sa kalusugan ng ating pagkalalaki at maging ng ating prostate. Napakasimple lang ng paraan. Isipin nyo na parang pinipigilan ninyo ang pag-ihi o ang paglabas ng dumi. Mararamdaman ninyo ang paghigpit sa bandang ibaba at sa paligid ng inyong puwitan. Panatilihin ang paghigpit na yon sa loob ng 5 segundo, pagkatapos ay dahan-dahang i-relax. Gawin ito ng 10 beses bawat set. Subukang gawin ang 3 set sa umaga at 3 set sa gabi. Ang pinakamagandang bahagi? Walang makakaalam na nag-ehersisyo kayo kahit nakaupo kayo sa bus o nanonood ng balita sa bahay. Ngunit tandaan, huwag pigilin ang hininga at huwag pilitin ang kalamnan sa tiyan o hita. Dapat ay relax lang ang buong katawan habang nakatuon ang pansin sa lalim ng inyong pelvic area. Sa loob ng ilang linggo, marami ang nakakapansin na mas lumalakas ang kanilang daloy ng ihi at bumabalik ang kanilang morning erection o ang pagtigas ng ari pagkagising sa umaga. Naalala ko si Mang Lito, isang pasyente ko na 62 anyos. Malungkot siyang pumunta sa akin dahil gusto na niyang sumuko. Wala na akong nararamdaman, nahihiya na ako sa asawa ko, sabi niya. Noong itinuro ko sa kanya ang Kegel, tumawa siya at nagtanong kung sapat na ba yon. Ngunit dahil wala naman siyang mawawala, sinubukan niya. Pagkaraan ng 2 linggo, masaya siya nagbalita na nararamdaman na niya ang sigla ng kanyang katawan tuwing umaga. Pagkalipas ng 1 buwan, muling bumalik ang tamis ng pagsasama nila ng kanyang asawa. Hindi ito himala. Pinagana lang natin muli ang likas na kakayahan ng kanyang katawan. Para sa mga nagnanais ng mas mabilis na resulta, lalo na kung ang problema ay ang pagpapanatili ng tigas, mayroon ding tinatawag na vacuum therapy. Ito ay gumagamit ng banayad na pressure upang hilahin ang dugo patungo sa ari. Ngunit babala, dapat itong gawin ng may pag-iingat. Huwag biglain ang pressure dahil baka magdulot ito ng pasa o sakit. Magsimula sa pinakamababang antas at huwag lalampas ng 5 minuto. Pinakamainam itong isabay sa Kegel exercises para ang dugong pumasok ay mapanatili ng inyong mga kalamnan. Naalala ko rin si Mang Cardo, 65 anyos, na noong una ay nahihiya pa.
Ngunit nang maramdaman niyang buhay na muli ang kanyang katawan, nakita ko ang muling pagsigla ng kanyang mga mata. Sabi niya, "Hindi ko akala ay mararamdaman ko pa ito muli." Ang pagbabalik ng siglang ito ay hindi lamang tungkol sa pakikipagtalik. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dignidad at pagkilala sa sarili bilang isang lalaki. Bukod sa ehersisyo, mayroon pa tayong ibang paraan, lalo na para sa mga nakakaramdam na tila malamig o laging pagod ang kanilang katawan. Ito ay ang pagmamasahe o acupressure sa bandang ibaba ng tiyan at sa talampakan. Ang gawin na ito ay mainam para sa mga nahihirapang makatulog o laging may kabalisahan. Simulan sa paghaplos at dahan-dahang pagpindot sa bandang 3 hanggang 4 na sentimetro sa ibaba ng inyong pusod. Ito ang sentro ng init sa ating katawan. Habang nakahiga ng komportable, gamitin ang dulo ng mga daliri upang paikot na hilutin ang bahaging ito sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huminga ng malalim at pantay. Mararamdaman ninyo ang dahan-dahang pag-init ng inyong puson na nakakatulong sa daloy ng dugo sa pelvic area. Pagkatapos, bumaba pa ng kaunti mga 6 hanggang 8 sentimetro mula sa pusod at gawin ang parehong paikot na masahe ng banayad. Huwag ding kalimutan ang inyong mga talampakan. Sa gitna ng ating talampakan ay may punto na konektado sa ating enerhiya at kidney health. Gamit ang inyong hilalaki, dahan-dahang pindutin at hilutin ang gitna ng talampakan. Kapag uminit ang inyong mga paa, mas magiging mahimbing ang inyong tulog at mas magiging balanse ang inyong hormones. Kapag ang katawan ay sapat ang pahinga, mas madali itong makakatugon sa pagnanasa. Mayroon ding tinatawag na penile traction device. Maaring bago ito sa inyong pandinig, ngunit ginagamit ito sa medisina para sa rehabilitasyon. Ang layunin nito ay hindi lang para sa sukat, kundi para mapanatili ang kalusugan ng mga tissues at nerves sa ating are. Para itong physical therapy para sa bahagi ng katawan na matagal nang hindi nagagamit ng husto. Magsimula ng dahan-dahan, mga 30 minuto bawat araw at siguraduhing walang nararamdamang sakit. Naalala ko si Mang Pedring, 70 anyos na mula sa Maynila. Matayagan niyang sinunod ang mga payo ko. Sabi niya, "Bumalik ang pakiramdam ko. Dati tila nakalimutan ko nang nariyan siya. Pero ngayon, kahit simpleng haplas lang, may reaksyon na ang katawan ko." Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi magtatagal kung hindi natin babaguhin ang ating pamumuhay. Ang pinaka-epektibong paraan ay ang 3 simpleng bagay. Paglalakad. Ang 30 minutong paglalakad araw-araw ay napakalakas na tulong para sa daloy ng dugo sa balakang. Mahimbing na tulog. Sa gabi lamang nagagawa ng katawan ang pag-aayos ng hormones gaya ng testosterone. Tamang pagkain. Iwasan ang sobrang taba at asukal na nagpapasikip sa mga ugat. Mas mainam ang isda, gulay at mani. Lais ko ring banggitin ang nitric oxide, NO. Ito ang molekula sa ating katawan na nagpapabuka sa ating mga ugat. Makukuha ito sa mga pagkaing tulad ng pakwan, beet, bawang at sibuyas. Ang bitamina C mula sa dalandan o kalamansi at ang zinc mula sa itlog o buto ng kalabasa ay malaking tulong din para sa ating testosterone. At higit sa lahat, ang pag-alis ng stress. Ang sobrang pag-aalala ay naglalabas ng cortisol, ang kalaban ng ating pagkalalaki. Subukan ang deep breathing o malalim na paghinga. Huminga sa ilaw ng 3 segundo hanggang lumaki ang tiyan, pigilin ng saglit, at dahan-dahang ibuga sa bibig. Gawin ito sa loob ng 10 minuto tuwing umaga at gabi. Ang paghinga ng tama ay hindi lang para sa baga. Ito ay para pakalmahin ang sistema at buksan muli ang kakayahan ng katawan na tumugon ng natural. Mga Ginoo, ang lahat ng sinabi ko ay hindi himala o mabulaklak na pangako. Ito ay nakabase sa siyensya at karanasan ng maraming lalaking Pilipino na muling nakatagpo ng kanilang sigla. Maaring hindi ito mangyari sa loob ng isang gabi, ngunit sa tiyaga, sasagutin kayo ng inyong katawan. Ang pinakamahalaga ay huwag ninyong sabihing, "Tapos na ako." May kakayahan ang inyong katawan na bumangon muli. Kailangan lang ito ng tamang gabay at sapat na panahon. Ang pagbabasa ninyo hanggang sa dulo ay patunay na may pag-asa pa at nais ninyong mamuhay ng may kumpiyansa. Magsimula sa Kegel, maglakad-lakad, kumain ng tama, at huminga ng malalim. Kapag nagsimula ng tumugon ang inyong katawan, maiisip ninyo,
Ang edad ay maaaring magpabagas sa atin, ngunit hindi nito kayang kunin ang ating karapatan na maging malusog at maligaya. Marami salamat sa inyong pagtitiwala. Manatili kayong kasama ko sa paglalakbay na ito tungo sa mas malakas at mas masayang buhay. Hindi kayo nag-iisa. Hangad ko ang inyong kalusugan, mahimbing na tulog, at muling pagbabalik ng inyong sigla. Maniwala po kayo, ang inyong katawan ay kaya pang gumaling araw-araw.